electronic sound works. Ato na! Ato na! You are now watching Nick Albatronics. Don't forget to subscribe. Good day mga boss. Ngayong araw ite-testing natin yung ating ginawang Rockola Zener amp na with protect na siya mga boss, no? So yung design natin is dinugtong natin yung protect dito. Yan, speaker protect. So meron na tayong indicator dyan na signal. Ito yung active signal, clip at saka protect. Yan. So, yung circuit natin mga boss is Rockola Zener amp. Yan. So dalawang version yung Rockola Zener amp mga boss, no. Kasi yung isang version niya is a current regulator ng 2N5401 is iba din yun. So, yung Zener amp na nakuha natin mga boss is ito yung circuit niya, no. Yan. Yung ibang version mga boss dito is naglagay pa siya ng current regulator na transistor. Diyan. So ito naman is naka-direct lang. 24 volts na Zener, tapos meron siyang filter cap na 100 microfarad. So ito yung testing natin to mga boss, no. So titingnan natin kung makakakuha tayo ng DC offset niya na 0. Kasi may mga technique din to mga boss eh. Itong binigay kasi ng Rockola dito, yung nakalagay dito sa kanyang feedback is 68K. So merong siyang sign na asterisk. So meaning pwede natin siyang palitan mga boss, no. Pwede natin siyang taasan into 100K para mas mataas yung gain. Yung kanyang RB naman is 33K lang. Yan. So sa iba mga boss, yung ibang version ng Zener amp, ganito pa rin siya. Yung nagpagkaiba lang is dito yung kanyang current regulator, no. Yung ginawa nila dito, yung RB is 56K, tsaka yung feedback is 56K. Dito sa ginawa natin mga boss, tinesting ko ito, kinunan ko siya ng data para makuha yung kanyang zero output, kasi di na tayo nagpapalit ng trimmer dito mga boss, no. Dito na lang tayo sa feedback at saka sa RB maglalaro, no, para makuha natin yung zero, yung pinakamalapit sa 0 volts DC. Yan. Yung ginawa natin mga boss, yung ginawa ko dito sa diagram, so ito screenshot na lang. Yan. So ibigay ko na lang din yung files nito mga boss, no, yung Rockola Zener amp. Dito mga boss, no, yung ginawa ko, nilagay ko dito, pinalo ko na lang to kasi yung supply, yung circuit kasi natin is nakadepende sa i-calibrate natin siya na supply sa kanya. So, yung gamit natin ngayon na pang testing is sa 502 to mga boss, no. Yan, 34034. Tapos titestingin din natin siya sa 737 na transformer, yung 55 AC. Yun. So yun mga boss, titesting natin using muna tayo, 34 volts AC. So, yan. Ito yung design natin mga boss, no. Bagong design ko to. Yan, Rockola Zener amp. So, actually mga boss, yung nilagay ko sa design dito is BD139 niya. Yan. Yung kanyang driver, no. Kanyang pre-drive niyan. Pero, mas maganda pala mga boss, yung C229 talaga siya kasi mataas yung voltahe nito mga boss kaysa BD139. Yung BD139 kasi yung voltahe niya is 80 volts lang. Itong C229 niya, which is nasa stock circuit niya mga boss, is 200 volts po to. Yan. So yan yung nilagay ko. Yan. So pwede rin naman BD139 mga boss kasi naka-ready. Same lang naman sila ng configuration eh. ECB. Yun nga lang, yung C229 natin is nakaharap dito. Yan. Pag BD139 naman, yung kanyang lalagay ng heatsink is nakaharap doon mga boss, no. Yan. So ito mga boss, yung ating Rockola Zener amp. Yan. With speaker protect. Yan. So, pag na-test na fully test ko na ito mga boss, magre-release tayo sa Shopee namin. At nagbibinta kami nito mga boss, no, yung with parts na DIY. Yan. So, ito yung likod niya mga boss, no. Yan. Pag-intab din yan gamit yung ating flux, rosin flux. Yan. So, yun mga boss, testing na natin. Check natin using 34 volts AC. Mga boss, yung gagamitin natin na OPT dito mga boss is 2 pairs lang. Yan. So bali yung configuration ng OPT natin is para sa Rockola expandable to kasi yung kanyang base collector dito, base resistor mga boss is 4.7, dapat sana is 2.2. Tsaka yung ating emitter collector naman, emitter resistor naman
is 0.27. So dapat sana is 0.33. Pero pwede pa rin naman mga boss. Testing pa rin natin. No? So naka-ready na itong mga wire niya mga boss. Papunta dito sa ating driver. Yan. So dito mga boss sa driver natin, mayroon naman naka-label na mga lalagyan natin yan. Positive base, negative base. Yan. So yun mga boss, so wire lang muna natin para ma-test na natin siya. Ito yung kanyang positive BDC. Yan. So dapat nandito yan. Tsaka yung kanyang positive base mga boss. Dito yan. Yan. Yung isa dyan bakante papunta dun sa ating supply. Kasi dito tayo mag-i-input ng ating power supply. Yan. So kinat natin mga boss. So kompleto na yung ating wire, no? So, maglagay naman tayo ngayon mga boss ng ating power supply. Yan. Ito yung ating power supply connector, no? Ito yung positive. Dito yan siya. Tsaka negative. Ito naman yung negative niya. Then ground. Yun. So dito mga boss, meron pa tayong speaker out dyan, no? So pwede tayong maglagay dyan so hindi siya dadaan ng speaker protect. Pwede rin din tayo. So dito sa case natin mga boss is dito tayo maglalagay ng speaker out sa ating speaker protect. Yung supply pala ng ating speaker protect mga boss is kaya na 9 volts AC, no? Hanggang 14 volts. Lagay lang natin dito. Yan. Yan, so kompleto na mga boss, no? Meron na tayong supply. Yung ating power supply, no? Yan. 34 volts AC. Then tapos magte-testing din tayo ng 55 volts AC sa ating Zener amp. Kasi yung Zener amp mga boss is kaya niya mag-handle ng 55 volts DC. Yan. Sa original na diagram kasi niya is nakalagay doon 75 volts DC. So para makakuha tayo ng 75 volts DC is kailangan natin ng 55 na transformer. Yan. So meron tayo mga boss, testing natin ngayon. So bago yun mga boss, check muna natin yung kanyang DC offset na. So kuha lang tayo ng tester dito. So usog natin yung ating tester. Yan. So ito mga boss, ano ko lang sa inyo, yan, ito bonus ko na lang din sa inyo mga boss, no. Pag nakaganito yung setup nyo mga boss, tapos ayaw nyong ilagay mo na yung OPT pero nakawire na kayo, yung tatanggalin lang dito mga boss is yung base nya. Yan. So magiging safety na yung ating OPT kahit wala tayong test valve, no. So di muna natin nalagay yung kanya mga base, tong dalawang base na to mga boss. Tatanggalin natin, ihang lang natin yan kahit meron siyang supply na positive negative, is di po mapapunction yung ating base, tsaka safety po siya mga boss, no. Kung may abnormalities man dito sa ating main driver, di po maapektuhan yung ating power. Yan. So pero kung meron naman kayong test valve mga boss is mas safety din yun kasi di talaga to masisira. Yan. So sa case natin, tanggalin mo natin yung base nya kasi testing natin yung kanyang DC offset. So matigas na yun. Yung base niya mga boss, no, meron siyang yellow markings. Yan. So nakahang na yung base mga boss, so safe na yung ating OPT. So tayo ng output dito para sa ating 0 volt adjust. Dito na tayo magkakabit mga boss ng ating speaker out sa ating speaker protect. Meron naman dito, so mas mabuti na dito na rin tayo para safety. Kasi pag may DC yan, automatic cut off yung relay. So wala tayong mariread na DC offset dyan. So yung dulo dyan mga boss, punta sa ating tester. Yan. So lagyan natin dito DC offset. Yan. So check natin yan mga boss, no. So, power on lang natin. Tapos titingnan natin ang kanyang DC offset. So yun mga boss, no. So naka-ready na tayo. Naka-turn on na lang natin yung ating supply. So pansinin niyo ito mga boss, magpo-protect siya tapos lipat yan sa active, no. Yan, naka-test valve din tayo ngayon. Yun. So meron tayong DC offset na 0.048. So which is mataas pa yan mga boss. Yan, pero nakalibrate ko na ito mga boss yung board natin is tinesting ko kasi
sa 55055, meron akong data dito eh. So, yan yung DC offset niya pag 34 volts DC yung supply natin. So, medyo mataas yung kanyang DC offset. Pero maganda, okay na rin yan mga boss. Tutunog na rin yan. 0.047 yan. Ito yan mga boss na. So, itong technique na to mga boss, nakita ko lang din kay Sir Idol Bombastic yan. Yung kanyang pinaglalaroan lang niya pag di siya gumagamit ng timer is yung feedback resistor at saka yung RB. Yan. Ito mga boss, no, 34 volts AC. Yan. Yung feedback resistor na ginamit ko dyan is 68K. Tapos sa RB naman, yung sa input is 33K. Yan yung magiging DC offset niya mga boss, no. 0.047 yan. Yan yung ganyan. Kasi yung gamit natin is 54 volts AC. Kasi ito mga boss, yung setup ko is kinalibrate ko na siya sa 55 volts AC ito. So tinesting ko dyan, 68, 56K. Yung DC offset niya is 0.08 which is mataas, no. Dito naman sa 68 at saka 33K is nakakawa ako ng 0.038 DC. Yan. So medyo mababa dito sa 0.47. Yung pinakababa niya mga boss, yung feedback na gagawin natin is 100K. Tapos yung RB niya is 33K. Makakuha tayo ng 0.012. Kaya 0.009. Yun. Ito yung ikinalibrate ko mga boss. Pero yung tinesting ko ngayon is ito lang muna. At saka ito. Yung 68K at saka 33K. Sa 34 at saka 55 yan. Yun yung gig data ko mga boss, no. So ito lang muna mga boss kasi hindi pa tayo professional kung paano galawin yung mga circuit na dyan eh. Kaya tinesting lang natin isa-isa mga boss, no. So yan mga boss yung DC nya. So tutugtog na to. Testing natin, no. Yan. So since tapos na natin siyang makuna ng DC mga boss, babalik na natin yung kanyang base, no. Yan. Yung base, positive base tsaka negative base na tinanggal natin kanina para ma-isolate yung kanyang power mga boss, yung upitin natin. Yan. So nakabalik na. So meron na tayong audio in. Tsaka yung isang tester mga boss is yung real voltage ng ating power supply. Yan. Yung positive negative mismo. Yan. Ito yung speaker natin is dito na rin. So nakaparallel tayo dito sa ating tester mga boss, no. So play tayo ng music mga boss. Alright mga boss. So ngayon testing na tayo, no. So ready na yung ating audio dito. Yan. So pa-plug lang natin to. Yan. Protect. Yun. Volume tayo mga boss. Alvatronic Soundworks. Ato na! Yan mga boss, no. Ang ating voltage yan, DC. Meron tayong 90 volts DC. Yan. Positive negative yan mga boss. Tapos yung ating DC offset yan 0.047. So, medyo mataas pa yan mga boss, pero pababayan pa natin, no? So meron pa tayong modify dyan sa circuit para maging mas mababa siya. Using 30 volts AC. Pero pag 55 naman mga boss is mababa naman yung kanyang DC offset. So nakadepende kasi sa supply na ikakalibrate nyo dito sa board ito mga boss. Alvatronic Soundworks. Alright, yan mga boss yung ating Rocola Zener amp, no. So 34 volts AC pa yun mga boss. So maya maya testing natin ng 55 volts AC. Yung kanyang DC mga boss, no, sa positive negative yan 90 volts. Yung ating power supply yan. Using AB5 auto na power supply mga boss. Yan. OPT natin is stoppers lang. Yan. Meron tayong protect. Yan.
Buksan natin. So yun mga boss, ngayon testing natin siya sa 55 volts AC, no? So patayin muna natin mga boss, no? So binaklas na natin mga boss, no? Ito yung ginamit natin kanina na transformer. Yan. Yan, 34034 volts DC. AC pala. Yan. Sa AB5 auto to mga boss, no? Yan. So ngayon, tetesting natin siya sa 55055 para sulit na yung video natin ngayon. So ito yung papalit natin mga boss sa AB737 na. Sana yung marking dito. Yan. 55055 volts DC. Yan. So mas malaki ito mga boss kaysa doon sa AB5 auto. Ito yung sa AB5 auto kasi. Yan. Pag minatok mo yan siya. So maliit tong 5 auto mga boss kaysa 737. So testing natin 737 mga boss, no. Makakuha ba natin yung beta natin na mas mababa yung DC offset niya kaysa doon sa 5 auto na power supply. Kasi yung mga amplifier natin mga boss, dapat pag ginawa natin is i-calibrate talaga natin sa naayon na supply na gagamitin natin. Yan. Kasi yung gagamitin ko dito mga boss is ito talaga siya 55055 volts DC. Yan. So connect lang ito mga boss, no. Yung AC natin na 9 volts. Tapos to AC. Center tap. Tsaka yung 55 volts AC din. Yun. So yan mga boss, ready na yan, no. So expected natin tutunog na yung ating amplifier pag ino natin yung ating transformer. So yan mga boss, sa data ko dito kanina mga boss, sinabi ko sa inyo yung ginamit natin dyan na resistor sa ating Rocola Zener amp is ito. Yung feedback na ginawa ko, na inilagay ko is 68K. Yan, tsaka yung RB niya is 33K. So makakuha tayo ng 0.038 DC yan sa 55. Pero pag 100K naman mga boss, yung feedback natin tsaka yung ating RB is 33K, makakuha po tayo ng 0.009 mga boss, no. Yan. So testing tayo mga boss para malaman natin. Yun, so diretso na tayo mga boss, no. Di natin tarangin yung kanyang OPT kasi nakatugtog naman yan kanina So nakatunog na yan. So pa-plug ko lang to. Tapos yung magiging DC output niya. So gamit ko din ngayon mga boss is meron akong test valve, no. So yan. Di ko alam ba't magiging ano pa rin siya, no? 0.46. So the same lang pala dun sa 34. Yan. So check natin dito kasi 33K naman Yan, 68K. So bakit nag 0.47 pa rin siya. So, pero okay lang yan mga boss. Try lang natin din ulit, no? So yung 100K. Pero yan, tutunog yan mga boss, pero meron pa tayong ano dito, papalitan. Yung DC out na yan, gagawin natin yung 0 para mas safe yung ating OPT. Tsaka di-mainitin yung ating mga drivers mga boss, no? So, testingan natin. Alright, so okay din siya mga boss, no. So try natin i-direct kasi naka-test valve tayo Try natin i-direct, no. Yan yung ating rail to rail, no. So yun pala mga boss, di ko nakuha yung lista natin kanina na 0.38 kasi naka-test valve pala yun. So ngayon naka-direct, so yan, meron tayong 0.039 yan, 0.038 yung
nandito sa akin eh. Yan. Pag 100k mga boss, sure na sure 0.009 yan, pero mas mataas yung gain niya. So dapat timplahin lang natin yung ating driver sa ating amplifier para for safety na din mga boss, no. Yan DC natin mga boss, oh. Yan. Positive negative yan mga boss, no. 150. Yan. So yung requirements kasi ng Rocola Cedar amp is ano siya mga boss, 75 DC. Yan. So yan mga boss, naka-direct na. Play tayo ulit. So yan mga boss, sakto lang yung kanyang init nyo. Yan. Yung ating opiti. So sulit din mga boss yung ating Rocola Cedar amp. Yan. So play tayo ulit ng audio. Ato na! Alvatronic Soundworks. Feel the power of DJ Arnel Remix. Turbulence powered amplifier and speakers. Yan mga boss. So goods na goods sa ating 55 volts AC. Yan. So meron tayong 148 DC, no? So 150 yan mga boss. May load na speaker kaya nagiganyan siya. Yan. So saktong-sakto yung ating Cedar amp mga boss, no? Yan. So yung ginamit ko is binalik ko na lang yung kanyang power, yung kanyang original na C2229 mga boss, no? Yan. Yung ating speaker protect. Alright mga boss, no? So yan mga boss, no? Yung na-testing na natin yung ating Cedar amp. So kaya niya mag-handle ng 55 volts AC. Yan. Yung driver nga niya mga boss, hindi siya original eh. Hindi siya yung kanyang requirements na D, yung kanyang D718 at saka S8688. Yan yung kanyang original kasi sa diagram mga boss eh. Alam ko kunin natin yung diagram. Kasi sa diagram niya mga boss, yung kanyang driver is yan, D718 at saka B688. Yan. So yung ginamit ko is 1941 at saka C5198. Yan. So pwede rin naman mga boss, ano yan siya, replacement. So yan mga boss, no? So mag-upload pa tayo ulit ng testing, ng ibang testing sa ating Rocola Cedar amp. So ngayon is ano yung pa to, itetest ko pa siya ng mabuti para makakuha talaga natin yung kanyang 0 volts adjust, no? Kanyang 0 volts DC. Yan. For now mga boss is okay naman kasi tinugtog naman yung ating Cedar amp, no? So yan mga boss, maraming salamat sa panonood, no? So don't forget mga boss to like and subscribe to our channel, no? Sa Nick Albatronics. So yan. So pakashare na rin mga boss yung ating video ngayon. So, maraming salamat sa support na mga boss, no? So yun mga boss, God bless po sa lahat. So hanggang dito lang muna, no? Yan, this is Nick from Nick Albatronics, no?